hanggang 10. Mga Gawa or Acts chapter 19, verses 8 hanggang 10. Mga Gawa chapter 19, we will be reading verses 8 hanggang verse 10. Bago natin basahin, let me share to you isa sa mga Korean drama series na natapos ko pong panoorin last week ay ang palabas po ni Ji Chang-wook. Kilala niyo po si Ji Chang-wook? Okay, buti naman. Hindi niyo po kilala si Ji Chang-wook. Okay, anyway, yung palabas niya ay may pamagat na The Manipulated. Now, ang buod po ng storya ay merong sindikato na ang business yung sindikatong iyon ay i-frame nila yung mga inosenteng tao at sila yung magiging parang i-frame na sila yung gumawa ng mga kasalanan or mga krimen na ginawa ng mga mayayamang tao. So yung sindikato na grupo na iyon ay kumikita mula doon sa ganong klaseng business. No? At isa sa mga na-frame doon is, yun nga, yung role na ginagampanan ni Ji Chang-wook. Well, siya po ay isang normal na tao, pero dahil doon sa pangyayaring iyon, nakulong siya for many, many years. At dahil doon, marami siyang paghihirap na dinanas, no, sa loob ng kulungan. And dahil doon, yun ang tumulong sa kanya, yung experience na yun, na humubog sa kanya na maging magaling makipaglaban. At dahil doon, nagamit niya iyon upang gantihan at upang mahinto yung kalakalan ng sindikato na nag-frame din sa kanya. At nagtagumpay siya, at dahil doon, nahinto na rin yung business, no, ng sindikatong iyon. So maraming naligtas sa mga inosenteng tao. Ito po ay nagresulta sa magandang bagay. Now, ang mga ganitong istorya ay hindi lang natin makikita sa pelikula o mga palabas. Sa katunayan, ang ating Diyos ay malimit na ginagamit ang mga masasamang pakana ng tao o kahit ni Satanas upang isakatuparan ang kanyang maluwalhating pasya. Now, isa sa mga halimbawa ay ang storya ni Joseph. I think you're very familiar with the story of Joseph. No? Si Joseph ay binenta ng kanyang mga kapatid, no, bilang alipin. Na ang akala nila ay sa pamagitan nun, tuluyan na nila siyang mapapaalis kasi nga po favorite ni Jacob si Joseph. Selos sila. Ngunit ang ginawa nila ay naging simula ng sunod-sunod na pangyayari, no, marami pa po, hindi ko na po i-expound 'yon, pero marami, hindi lang po yung pagkabenta sa kanya sa bilang alipin, but marami nangyari, nakulong siya, munti ka na siyang mamatay, napagkamalan siya na rapist, no, yung mga ganon. Hindi siya, niloko siya nung kanyang tinulungan, no? So, maraming nangyari. Pero yun, yung mga pangyayaring iyon, yung mga hindi magagandang pangyayaring iyon ay nagdala kay Joseph sa posisyon na maging ikalawang pinakamakapangyarihan sa Ehipto. No? Nagkaroon siya ng posisyon. Siya yung sunod, no, sa Pharaoh, yung hari, kumbaga, sa Egypt. Now, mula roon, pinamunuan ni Jose ang isang napakalaking programa laban sa tagutom. Kasi nga po, dumating yung time na merong famine. No, malawakang tagutom. At yes, gumawa ng malaking programa si Jose para malabanan yung tagutom na iyon. At dahil doon, maraming taong naligtas. Kasama doon ay ang mismong mga kapatid niya na nagbenta sa kanya. No, yung mismong mga kapatid niya na gusto siyang mamatay. At pagkatapos ng kwento, nasabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, balak ninyong gawin sa akin ang masama, ngunit binalak ito ng Diyos para sa mabuti. At alam nyo ba na dahil dito, dahil sa istoryang iyon, dahil sa pangyayaring iyon, napanatili ang linya kung saan magmumula ang Mesaya. Ibig sabihin nun, isa ito sa mga pangyayari na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil kung hindi iyon nangyari, wala tayong kaligtasan. Ganun kahalaga yung istorya na yon. At hanggang ngayon,
patuloy na ginagamit ng Panginoon ang mga masasamang bagay o mga masasamang pangyayari, ito man ay plano ng makasalanang tao o plano ni Satanas, ginagamit yun ng Panginoon upang gawin ang kanyang kalooban. At nakita rin natin iyan sa kasaysayan ng iglesia. If you remember, napag-aralan natin sa Acts na ang mga pag-uusig, persecution, sa halip na mahadlangan ng paglaganap ng ebanghelyo at paglaki ng iglesia, ang mga iyon mismo ang nagtulak, upang mas mapalaganap pa ang ebanghelyo at mas lumago pa ang iglesia. Ngayong umaga, makikita natin muli ang ganitong tagpo. Nawa ito ay hindi lang magpalakas sa atin, kundi ito rin ay magtulak sa atin na maging mas masigasig na mga saksi ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay sabay-sabay na magbasa at I request you to stand as we read the word of our God. Acts 19, verses 8 to 10. Sabay-sabay po nating basahin. Ngunit nang siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng may katapangan na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Ngunit nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at isinama ang mga alagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwagan ni Tirano. At ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon, kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ito ang salita ng ating Panginoon. Let us pray. Our Father in heaven, salamat sa iyong salita at patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang kaunawaan nito. Tulungan mo kami na makita ang iyong misyon at makita na sa iyong pagkilos ay ginagamit mo ang iyong lokal na iglesia, ang iyong iglesia, upang ito ay gawin. Bigyan mo kami ng pagnanais at kakayanan na sundin ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aming panalangin. Amen. Tayo po magsiupo muli. Now, makikita po natin dito sa ministeryo ni Pablo sa Efeso at gaya po ng palagi niyang ginagawa na. Sabi sa verse 8, siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng may katapangan na nangangatwiran at naghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. At ganun din, gaya ng palaging may sumasalungat sa Kanya. Sabi sa verse 9, ngunit nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, Kanyang iniwan sila at isinama ang mga lagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwagan ni Tirano. Now, kung papansinin po, again, yung nangyari sa verse 8 and verse 9, palagi na natin, paulit-ulit na natin nakikita yan sa salaysay dito sa Acts. Now, what we have to focus here is yung may lugar na nabanggit. At yon ay ang bulwagan ni Tirano. Now, wala po tayong ibang impormasyon na makikita patungkol kay Tirano. Pero ang tiyak na meron tayo ay ang impormasyon na dito nagpatuloy ang ministeryo ni Pablo. Ngayon, anong kahalagahan nito? Kung ating iisipin ng mabuti, ang pangyayari na ito ay naging daan upang hindi lang mahayag ni Pablo ang ebanghelyo tuwing Sabat. Ibig sabihin, sa time na ito, ang Sabat is Saturday, ang kahalagahan nito is, ito yung naging daan upang hindi lang mahayag ni Pablo ang ebanghelyo tuwing Sabat, bagkus nagawa niya ito, sabi sa verse 9, anong sabi sa verse 9? Araw-araw. Dahil kung nanatili po si Pablo sa pagtuturo lang sa sinagoga, maaring magagawa niya lamang ito tuwing Sabat. Now, hindi lang po yan. Dahil din dito, sa halip na sa mga Hudyo lang at mga
God-fearers. Natatandaan niyo yung God-fearers, sila yung mga hentil pero naniniwala sa Diyos ng Israel. Ang tawag sa kanila, mga God-fearers. No? Dahil din dito, sa halip na sa mga Hudyo at mga God-fearers lang siya makapagturo, mas naging bukas sa publiko ang kanyang paghahayag ng Ebanghelyo. At maraming mga hentil na hindi pumupunta sa sinagoga ang nakarinig ng salita ng Diyos dahil sa pangyayaring iyon. No? Kasi sinagoga is only for the Jews at mga God-fearers yung pumupunta doon. Yung mga hindi nila naririnig kung ano yung mga pinag-uusapan sa loob ng sinagoga. But dahil sa nangyari sa verse 9, yung pagpapaalis ng mga Hudyo kay Pablo doon sa sinagoga, nagturo siya sa tirano, at dahil doon, naging bukas sa publiko ang kanyang paghahayag at maraming mga hentil na hindi pumupunta sa sinagoga ang nakarinig ng salita ng Diyos. At alam nyo, tunay nga, ang naging resulta ng ito ay sabi sa verse 10. Ano sabi sa verse 10? At ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon. Wow! 2 years. Kaya anong naging resulta? Ang lahat ng mga naniniraan sa Asia, hindi lang sa Efeso, okay? But sa Asia at that time, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Kita niyo po yon? Sa kabuuan, bagaman tinangka ng mga Hudyo sa Efeso na limitahan ang paghahayag ni Pablo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng pagpapaalis sa kanya sa sinagoga, inisip nila, kapag pinaalis natin to, hindi niya na mahayag yung salita ng Diyos. Sa ganung kaisipan, ang nangyari, ang kanilang ginawa ay nagdulot pa ng mas malawakang pagpapahayag ng Ebanghelyo. You see? Kailangan natin maintindihan na yung nangyaring iyon ay probidensya ng Panginoon. What is providence? Ibig sabihin ito ay parte ng kanyang kalooban at pinahintulutan niya itong mangyari para sa kanyang layunin. That's the meaning of providence. No? Parte iyon ng kanyang kalooban at pinahintulutan niyang mangyari para maganap ang kanyang layunin. Now, hindi ito nangyari dahil nagkataon lang at sinuwerte lang si Pablo. Hindi po dahil doon. No? Kundi ang kamay ng Panginoon ay kumikilos sa mga pangyayaring ito. At ano ang layunin? Ano yung hina-highlight dito sa Acts? Sa pagpapakita ng pagkilos ng kamay ng Diyos, anong layunin? Upang isakatuparan ang kanyang misyon ng pagliligtas. That's the main point. If you're going to read Acts, kung babasahin niyo yung Acts, it's all about saving. It's all about the mission of God na iligtas ang kanyang mga hinirang. Kaya nga in the beginning, in Acts 1:8, anong sabi niya sa mga apostol? Matatanggap niyo ang Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. For what? Just to proclaim? Yes, but also to save. Yun po ang kabuuan ng Acts. No? At higit pa, para sa ikabubuti natin, ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, tingnan niyo po to. Mula pa sa walang hanggan, ibig sabihin, bago pa man likhain ang lahat, niloob na po ng Diyos na iligtas ang mga tao mula sa bawat tribo, wika at bansa para sa Kanya, upang siya ay maluwalhati. Nangyari na po yun bago pa man likhain ang lahat. Dahil ang Diyos ay ganap na sa kanyang sarili, kompleto na ang Diyos, wala na pong pagkukulang ang Diyos, ganap ang Diyos. Walang anumang pangangailangan ng Diyos. At again, hindi niya tayo kailangan. Ngunit, tandaan nyo, ang mabuting balita ay ito. Ninais niya tayo, nilikha niya tayo, at iniligtas niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Nakita niyo po yung biyaya na yon? No? Lahat ng nilikha ng Diyos at lahat ng kanyang patuloy na pinananatili sa buong mundo at sa buong sansinukob
ay para sa layunin na magkaroon siya ng isang bayan para sa kanyang sarili. Naririnig niyo po yun? May nabasa nga ako eh. Lahat ng nilikha ay para sa tao. Not only that, hindi lang para sa tao, but para sa layunin ng Diyos na magkaroon siya ng isang bayan para sa kanyang sarili. Nakita niyo po yun? At ano yun? Ano yung bayan para sa kanyang sarili? That is the church. Yun yung iglesia. Para sa kanyang pinakamataas na kaluwalhatian. At paano niya ito niloob na gawin? Paano? Listen, sa pamagitan din ng iglesia. Sa pamagitan din ng iglesia. Sa makatuwid, ang mensahe po para sa atin sa umagang ito ay ito. Misyon ng Diyos ang iligtas ang iglesia. Kaya ang iglesia ay may misyon mula sa Diyos. Okay? Misyon ng Diyos ang iligtas ang iglesia, kaya ang iglesia ay may misyon mula sa Diyos. That's the message. Malinaw po na ibinigay sa iglesia ang misyon. And what is it? Matthew 28:18-20. Binasa natin kanina. Let me read it to you again. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon. That is our mission. Now, dapat natin makita na ito po na sinabi dito, ang pinamagatan nga itong The Great Commission, no? Dapat natin makita na ito po ay hindi nagsimula sa utos. Listen, ito ay hindi nagsimula sa utos. Hindi ito nagsimula sa salitang go and make disciples. Hindi ito nagsimula sa humayo kayo. Hindi. Sa halip, ito ay nagsimula sa isang announcement. At ano yung announcement na ito? Sabi ng Panginoong Jesus, lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. That's the announcement. Ganito nagsimula ang Great Commission. Makikita natin dito na inihayag muna ni Kristo ang isang katotohanan bago siya nagbigay ng isang utos. Binigay muna ni Kristo, inihayag muna ni Kristo ang isang katotohanan bago siya nagbigay ng isang utos. Sa makatuwid, ang misyon po ng iglesia ay nakabatay sa kung ano ang natapos ng gawin ng Diyos. Take note of this. Ang misyon ng iglesia ay nakabatay sa kung ano ang natapos ng gawin ng Diyos. Doon nag-uugat yung misyon. Doon nagmumula yung misyon. Doon nakabatay yung misyon sa natapos ng ginawa ng Diyos. Gaya nga ng nasabi ko na, ang ating Diyos ang unang misyonaryo. No? At ang Biblia, kung babasahin natin ito, ay maaari nating makita bilang documentation ng kanyang misyon. Ito ang dahilan kung bakit natin dapat gawin ang misyon, mga kapatid. Bago pa man isagawa ang paglikha, the triune God, ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay niloob na iligtas ang mga hinirang at sila ay luwalhatiin. Kaya po meron tayong tinatawag na Covenant of Redemption o sa Tagalog, tipan ng pagtubos. Alam niyo bakit merong Covenant of Redemption? Kasi may plano bago pa man likhay ng lahat. The triune God agreed, we will save our people. Kaya merong Covenant of Redemption. Ito yung tipan na ito, ang pundasyon at layunin na nagtutulak
sa makikita natin at nabasa natin na buong kasaysayan ng pagtubos. From Genesis until the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Saan nag-udyok, saan nagmula lahat na nangyaring iyon? Because of the covenant of redemption na nangyari bago pa man magsimula or bago pa man likain ng lahat. Yun ang pinag-ugutan nun. No? Kung wala ito, kung wala yung covenant of redemption na yon, walang magiging paghirang. Walang eleksyon. Walang incarnation. Walang pagkakatawang tao ng anak. Walang krus. Walang kamatayan. Walang pagkabuhay muli. Walang kapatawaran ng mga kasalanan. At wala ding pag-asa ng buhay na walang hanggan. At wala ring dahilan ng iglesia upang gawin ang misyon. Kung wala yung covenant of redemption na nagawa na. Diba? Nagawa na at natapos na ito ng Panginoong Jesus. Ngayon, since na-fulfill niya yung tipan, yung covenant, siya ngayon ay mayroong otoridad sa lahat. You see? Kaya niya sinabi yan sa Matthew 28:18. Lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ibinigay sa akin. Why? Kasi natapos niya na, natupad niya yung covenant of redemption. At kalooban niya na itayo ang kanyang iglesia. At paano niya ito ginawa? Ginawa niya ito sa pamamagitan ng ministeryo ng salita. Yun yung kaparaanan niya. Na makikita natin sa Acts, no? Kung aalalahanin po natin, sinikap ng mga apostol na tuparin ang Great Commission sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Tama? Pero hindi po doon nagtapos. Pagkatapos noon, binautismuhan nila ang mga nananampalataya. At hindi lang nagtapos doon. Pagkatapos noon, nagsimula na silang magtipon linggo-linggo. At hindi lang po yun. Pagkatapos noon, inilaan nila ang kanilang mga sarili sa turo ng mga apostol. Sa pakikisama, fellowship, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Ito yung tinatawag na ordinary means of grace o kaparaanan ng biyaya ng Diyos. At sa gayon, naitatagpo ang unang iglesia ng bagong tipan. Sa ganung paraan, nabuo ang unang iglesia. Okay? Now, sa makatuwid po, kung dati kasi, iniisip natin na ang Great Commission ay patungkol lang sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tama? Iniisip natin, okay, we must preach the gospel. Well, there's nothing wrong with that. Pero ngayon po, ay ginagawa tayong, or itinatama tayo at pinapakita sa atin na ang Great Commission ay patungkol sa making disciples. Or paggawa ng mga alagad ni Kristo. Yun yung Great Commission. That's the purpose. Yun yung layunin nun. To make disciples. At paano ito mangyayari? Sa pamagitan ng pagtawag sa kanila sa lokal na iglesia. Ulitin ko po, paano mangyayari yun? Sa pagtawag sa kanila sa lokal na iglesia. Bakit? Bakit sa lokal na iglesia? Dahil nandun yung ordinary means of grace. Ano yun? Word, prayer, ordinances, fellowship. Ordinary means of grace. Word, salita, prayer, pananalangin, ordinances, yung breaking of bread and baptism, and fellowship. Alam niyo ano yung ordinary means of grace? Ibig sabihin, yun yung kaparaanan ng Diyos upang palaguin ang isang mananampalataya. At ang plano ng Diyos para sa misyon ay hindi lamang basta magbigay ng libreng ticket palabas sa impyerno. Hindi ganun. Pagkatapos nun, iiwan na ang mga tao sa kanilang sariling paraan. Hindi po ganun ang plano ng Diyos. Ang iglesia ay may misyon patungkol dito. Ang mga iglesia ay dapat gumamit ng karaniwang mga kaparaanan ng biyaya para sa pagtitipon at pagpapatibay ng mga banal. Ganun po ang ating misyon. At patuloy nilang dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo
sa mas maraming tao sa mga barangay at sa kanilang mga lungsod. That's the mission of God at yun ang ating misyon. Sa kabuuan po, ang misyon ng iglesia, listen to this, ang misyon ng iglesia ay ang pagtatanim ng iglesia. That is church planting. Hindi lang po maghayag ng ebanghelyo. Hindi lang doon. Hindi nagtatapos doon. Kundi tawagin ang mga mananampalataya sa pagsasama-sama na ginagawa ang mga ordinaryong kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Sa makatuwid, ang misyon na iglesia ay sila ay magiging iglesia din. Naririnig niyo po yun? Ito po ang disenyo ng Diyos. And I'm so happy na itinama na tayo ng Diyos. Ito po ang disenyo niya. At kailangan natin itong ibalik. Kasi marami sa mga iglesia ngayon ang walang pakialam dito. Gaya nga ng nasabi ko dati pa, ang nasa isip lang nila ay basta mahayag ang ebanghelyo at madagdagan ng lokal na iglesia. Their goal is to make their local church bigger and bigger and bigger. Pero again, hindi lang po iyon. Ang misyon natin ay magtanim ng mga iglesia. Ngayon, makikita natin that our work and our mission is bigger than what we expected. Dati, inisip lang natin, basta pumunta lang ako sa pier, mag-share ng gospel, and that's it. No, hindi pala ganun. Tunay, dahil noon pa man, ito na ang makikita natin sa kasaysayan ng iglesia. Lahat ng misyon ng mga apostol, listen, ay nagbunga ng pagkakaroon ng mga iglesia. Nakikita niyo po yon? At kung papansin ninyo, maraming mga sulat sa bagong tipan ang pinamagatan ayon sa mga sinaunang lungsod. Kita niyo yon? At ang mga sulat ay pinadala sa mga nagsisimulang iglesia sa mga lugar na iyon. Letters to the Galatians, letters to the Ephesians, to the Philippians, to the Colossians, to the Thessalonians. Nakita niyo yun? To the Romans, to the Corinthians. Wala, hindi umabot sa kabkabin eh. Nakita niyo yun? No? At ang mga apostol ay naglaan ng buwan at kung minsan taon upang tulungan na mga iglesyang ito na maging matatag. Yun yung naging focus nila. Ang mga personal na pagbati at individual na pagtutuwid sa kanilang mga sulat ay nagpapakita na ito ay hindi lang para sa isang tao, but yun ay para sa iglesia. Kayo kung papansinin niyo, anong sinasabi? Read this to the church. Yun ang laging sinasabi ni Apostle Paul. Ang susunod na henerasyon ng mga pastor, kabilang sina Timoteo at Titus, ay hinanda upang palakasin at pamunuan ang mga bagong iglesia. No? At nakita din natin na nagtalaga sila ng mga matatanda sa bawat bayan. Kung kaya, nararapat na ang mga tapat na mga lokal na iglesia ay palaging ganap na nakatuon sa patuloy na gawain ng pagtatatag ng mga iglesia. Ulitin ko po, nararapat na ang mga tapat na mga lokal na iglesia ay palaging ganap na nakatuon sa patuloy na gawain ng pagtatatag ng mga iglesia. Church planting. Ito ang mismong dahilan ng ating pag-iral. That's how we glorify our God. Kasi anong mission niya? To save His people. And we obey the Great Commission by church planting. Ang Diyos po ang nagpapalago ng kanyang iglesia. But, hindi nito tinatanggal ang responsibilidad sa iglesia upang gawin ang lahat ng kaya nila upang gawin yung misyong iyon. Yung katotohanan na ang Diyos ang kumikilos sa kanyang iglesia doesn't give us ticket
upang maging tamad, walang pakialam sa misyon? No. Bagkus iyon dapat ang mag-uudyok sa atin na magpatuloy sa misyon. Dapat tayong maging committed sa gawaing ito, mga kapatid. Ulitin ko po, dapat tayong maging committed sa gawaing ito. Ibig sabihin, ang iglesia ay kailangang hubugin sa paraang maghahangad silang makapagtatag ng iba pang malulusog, healthy, and fruitful churches. Dapat ganun yung mindset na natin. Kailangan nating linangin ang ating pananaw para sa pagtatatag ng mga iglesia. At yun ang dapat matutunan ng bawat miyembro. Dapat magkaisa tayo sa ganito. Kailangan natin itong pag-usapan. Kailangan natin itong ipagpanalangin. At nararapat lang din na may budget ang iglesia para dito. Mga kapatid, tandaan natin, ang mga punong kahoy ay namumunga hindi lamang para kainin, kundi para rin paramihin. Ulitin ko po, ang mga punong kahoy ay namumunga hindi lamang para kainin, kundi para rin paramihin. Ito po ang larawan ng iglesia. At isa pa sa mga bagay na dapat nating bigyang pansin sa pagkilos natin sa misyon na ito ay ang katotohanan na ang pagtatatag ng mga iglesia ay ang pagtatayo ng kaharian ni Kristo sa gitna ng kaharian ng kadiliman. Ulitin ko po, ang pagtatatag ng mga iglesia ay ang pagtatayo ng kaharian ni Kristo sa gitna ng kaharian ng kadiliman. So ano ngayon? Dahil dito, ito ay laging may kinalaman sa spiritual na pakikipaglaban or spiritual warfare. Involve lagi ito. Yung tinatawag natin na spiritual warfare. Sabi nga sa Matthew 16, verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, ito ang Panginoong Hesus na nagsasalita kay Pedro, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Now, listen to that. Bagaman hindi magwawagi ang mga pintuan ng Hades, yes, pinangako yun ng Panginoon. But mananatili ang spiritual na pakikipaglaban nito. He will fight to destroy the church. But yes, hindi siya mananalo. Pero the truth is, mananatili ang pakikipaglaban. Kita niyo po yon? Kapag ang isang tao ay nahikayat, siya'y nanampalataya, siya ay inalis mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ni Kristo. Tama? Now, ang spiritual na digmaang ito ay mas matindi kapag ang mga mananampalataya ay nagsisikap na palawakin ang nasasakupang kaharian ni Kristo sa pamagitan ng pagtatag ng mga bagong iglesia. Ito po, binibigay ito bilang paghahanda sa atin. That as we move into obedience sa pagtatag ng mga iglesia, all the more each one of us, ang bagong iglesia, lalong-lalo na ang nagtatanim na iglesia, ay haharap sa iba't ibang anyo ng hamon ng spiritual na pakikipaglaban. Kaya nararapat na patuloy tayong magtulungan. This will not be an easy fight for us. Patuloy tayong magtipon-tipon. Lumago ng sama-sama sa karunungan ng Diyos. Manalangin para sa isa't isa, manalangin kasama ang isa't isa. At gamitin ang mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin upang pagtibayin ang isa't isa. Each one of us has given gifts. May kaloob ang Diyos sa atin. And you are to use that upang pagtibayin ang iglesia.
Tandaan po natin, gaano man karaming hamon ng ating haharapin, ang gawain ng pagtatanim ng iglesia ay mananatiling kailangan. Yes, marami tayong pagsubok na haharapin as we obey the Lord. Pero, mananatili itong kailangan. Kailangan natin yung gawin. At lagi ring magiging karapat-dapat paglaanan ng pagsisikap. It worth every effort, mga kapatid. Kaya patuloy na itinatayo ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia. At wala nang gawaing higit na marangal kaysa sa pagtatanim ng isang bagong iglesia. Why? Dahil sa ganon, mas mapapalaganap ang ebanghelyo at mapapalawak ang nasasakupang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang marangal na gawaing ito ng pagtatatag ng mga iglesia ay nasa puso mismo ng misyon ni Kristo dito sa lupa. Ulitin ko po, nagkatawang tao siya to save His people. Siya'y pumarito para sa iglesia. So ang iglesia ay nararapat lang din na ito ang maging layunin para sa iglesia. Sa pagtatapos po, ito po ang katotohanan at ang mensahe para sa atin. Misyon ng Diyos ang iligtas ang iglesia, kaya ang iglesia ay may misyon mula sa Diyos. At ito ay nakabatay sa kung ano na ang natapos na gawin ng Diyos. At ang misyon ay ano? Ang pagtatanim ng iglesia. At ito ay may kabalikat na espiritual na pakikipaglaban. Kaya nararapat na patuloy na pagtibayin ng iglesia ang isa't isa. Kaya ito po ang hamon sa atin. Naunawaan mo ba na bilang kabilang sa iglesia, kabilang ka sa misyon ng pagtatanim ng bagong iglesia? Ginagamit mo ba ang kaloob ng Diyos sa iyo upang makatulong sa misyong ito? Pag-usapan natin yan sa ating planning. Unawain natin, kung babalikan natin sa Acts chapter 19 verse 10, sabi diyan, ang lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Now, ang paglaganap po ng Ebanghelyo sa lahat ng mga naninirahan sa Asia ay hindi lang po dahil kay Pablo. Take note of this. Hindi lang po yun dahil kay Pablo. Sa halip, ang mga naunang nakarinig ng Ebanghelyo ay lumago sa loob ng iglesia at naghayag rin ng salita ng Diyos. Kaya lumaganap sa buong Asia. Kala nyo pumunta si Pablo doon sa iba't ibang lugar. He stayed at Ephesus. But how come the gospel spread to the whole Asia? Why? Paano? Because those who heard the gospel share the gospel. Ito po ang gawain ng iglesia, hindi lang po ng mga pastor, hindi lang po ng mga guro. We're all in this together, mga kapatid. Ito po ang salita ng Diyos. Tumugon tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Let us pray. Father in heaven, we thank you and we bless your name sa pagpapakita sa amin na indeed ito po ang iyong misyon. And indeed, itong gawain na ito is just an extension of your mission. And so salamat Panginoon sa pagtatama sa amin at pagtutuwid sa amin na pinakita mo na hindi lang ito about paghahayag ng Ebanghelyo, but it is about making disciples. At yun ay mangyayari lamang sa pamagitan ng pagtatatag ng mga lokal na iglesia. And with this mission, indeed, meron po talagang pagpigil at patuloy na pagkilos ng kalaban. But indeed, salamat Panginoon, for it is also your will to strengthen us sa pamagitan din po ng iglesia. And may
your local church here in his community be a faithful local church na gagamitin mo sa pagsunod sa Great Commission to make disciples, and that is to plant more churches. And indeed, Lord, this will be a long, long, long way. But indeed, ito yung mangyayari sa biyaya mo. Patuloy mo po itong ilagay sa aming puso't isipan at sa aming pagpapatuloy ay ito'y aming susundin, gagawin, pagsisikapin, pagpapanalangin, at pagtutulungan. For your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at ah, sa pagtatapos po may bago po tayong awitin at i-explain ko po muna yung bagong kanta na ito at kung ano ang pinagmulan ng himno na ito. Ayan. Ayan. Ang himno po na ito ay pinamagatang Facing the Task Unfinished. At ito po ay isinulat noong 1931 ni Frank Houghton, isang misyonaryo at naging general director ng China. Isinulat niya ito noong panahon na inuusig yung lugar ng China. Maraming namatay na misyonaryo sa kanilang pananampalataya at ang iba ay umatras o umuwi na. Pero si Houghton ay isinulat pa rin ang awiting ito upang palakasin ang